suriin natin. At kumusta na po kayo mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid? Sana tulad ng dati nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo. At sana muli namin kayo makasama sa atin pong gagawing pagtalakay. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Kamusta na po kayo at samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Ang atin pong pag-aaralan sa pagkakataong ito ay ang karaniwan na pong sabihin na nating ipinangangantyaw sa ating mga Iglesia ni Cristo. Ang tinutukoy po namin mga kaibigan at mga kababayan ay yun pong paninindigan ng Iglesia ni Cristo na huwag kumain ng dugo o dinuguan o anumang pagkaing hinaluan ng dugo. Opo. Ngayon, ang sinasabi po ng iba, hindi na raw napapanahon yun. Madaling salita, maaari daw noon, bawal, pero sa mga panahon daw natin ngayon, pwede na raw, hindi na raw ipinagbabawal yung pagkain ng dugo. At meron din silang ginagamit na ilang mga talata na tatalakayin at ipaglilingkod po namin sa inyo sa pagkakataong ito. Pero bago ang lahat ay sariwain po natin, bakit nga ba kapatid na Gerson, ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan na huwag kumain ng dugo? Kung ipinagbabawal man sa atin ang pagkain ng dugo, meron ba tayong matibay na batayan na nakasulat sa Biblia? Pakinggan po natin sa Genesis 9, 1 hanggang 4. Ganito po ang nakasulat. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Maliwanag po na ang Diyos mismo ang nagbawal po ng pagkain ng dugo at ito po ay sa panahon pa po ng patriarka. At papaano ipinagbawal ng ating Panginoon Diyos yung pagkain ng dugo? Kung napansin po ninyo, ibinigay po ng Panginoon Diyos kay Noe lahat po ng maaari nilang kainin. Katulad ng mga sariwang pananim, mga ibon sa himpapawid, mga hayop at mga isda sa dagat. Ngunit ang sabi po ng Panginoon Diyos, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Hindi talaga ibinigay na pagkain yung dugo, di ba? Noon pa man, sa panahon pa ni Noe o sa panahon pa ng mga patriarka. Pero nagpatuloy ba ang aral ng Panginoon Diyos ukol sa pagbabawal ng pagkain ng dugo? Ang babasahin po natin ay Levitico 17, 12 hanggang 13. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo. Niyang tagaybang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga tagaybang bayan na nakikipamayan sa kanila ay manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang pagbabawal po ng Diyos sa pagkain ng dugo ay nagpatuloy po maging sa kanyang unang bayan, ang bayang Israel. At nais po nating ipagpauna sa ating pong mga taga-subaybay na hindi po kabilang yung blood transfusion sa ipinagbabawal. Sapagkat ang ipinagbabawal na kaining dugo ay yung dugo po ng mga hinuling hayop, ibon, na makakain po. At ang sabi nga po, ibuhos ang dugo niyaon
at tabunan ng lupa. Itinuro pa kung ano dapat gawin sa dugo, di ba? Para lamang patunayan na hindi dapat kainin yun, di ba? Ibuhos niya sa lupa, tabunan ng lupa, hindi para gawing pagkain. Kaya malinaw, panahon pa ng mga patriarka, panahon ni Noe, hanggang sa panahon ng bayang Israel, patuloy na ipinagbawal ng ating Panginoon Diyos ang pagkain ng dugo. Ngayon, sa panahon Kristiyano, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ng mga apostol, kasama tayo dyan sa panahon Kristiyano, na malagi ba ang pagbabawal ng ating Panginoon Diyos sa pagkain ng dugo? Pakinggan po natin sa Gawa 15:28 hanggang 29, ganito po ang pahayag. Sa udyok ng Espiritu Santo, na ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang binasa po natin ay sa panahong Kristiyano. Ang bilin po ng mga apostol, ang sabi, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan ng dugo at ng hayop na binigti. Kaya kabilang po ang dugo sa ipinagbabawal na kainin sa panahong Kristiyano. Maging sa unahang mga bahagi ng talata, ang nakasulat sa Gawa 15:19 hanggang 20 ay pahayag ng mga apostol sa mga Kristiyano. At kung paanong sa panahon ng mga magulang at ng bayang Israel ay hindi pagkain ang dugo ng hayop. Hindi rin ibinigay ito na pagkain sa panahong Kristiyano. Kaya tama lang na huwag nating kakainin ang dugo. Kasi bawal yan ng Panginoon Diyos sapagkat ang dugo hindi naman ibinigay na pagkain. Pero anong pinagbabatayan ng iba? Kaya sinasabi nila na hindi na raw bawal yung pagkain ng dugo, pwede na raw kainin. Ito pong nakasulat sa Colosas 2:16. Basahin po natin, ganito po kasi ang nilalaman. Dito po sa Colosas 2:16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o araw ng Sabat. Dahil nga po sa sinabi ng mga apostol sa mga Kristiyano na sino man ay huwag humatol sa kanila tungkol sa pagkain. Na kasama daw po dyan ay ang pagbabawal sa pagkain ng dugo. Para po sa kanila, ibig sabihin yan ay hindi na po ipinagbabawal yung pagkain ng dugo. Nice lang nating ipapansin, kapatid na Jason, mga ginigili po namin taga-subaybay, hindi nga ho pagkain yung dugo hindi po kasama doon sa binabanggit yung dugo. Kasi ang dugo, hindi naman po talaga pagkain Napansin sana natin yun. Hindi po ibinigay ng Panginoon Diyos na pagkain ang dugo, kaya hindi dapat na kainin. Hindi tayo tutol doon sa nilalaman ng talata Ang tinututulan po namin yung maling pagpapaliwanag o naging maling konklusyon ng iba sa nilalaman po ng talata. Kaya nga, alamin natin, alin naman ang tinutukoy sa Colosas 2:16 yung binasa mo, na mga pagkain hindi na dapat ihatol sa mga Kristiyano, kapatid na Diyos. Pakinggan po natin sa Gawa 10:13 hanggang 15. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Maliwanag po na ang tinutukoy po sa Colosas 2:16 na mga pagkain hindi na dapat ihatol sa mga Kristiyano ay yung mga pagkain na nilinis na ng Diyos na ipinalalagay noon na marumi. Nakarumal-dumal. Alin ba yung tinutukoy na karumal-dumal? Na akala nga ni Apostol Pedro, karumal-dumal pa rin, kaya hindi dapat na kainin. Pakinggan po natin sa Levitico 11:4
4 hanggang 7, ganito po ang nakasulat. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang koneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang yebre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Maliwanag po sa binasa natin kung alin po yung tinutukoy ni Apostol Pedro na mga pagkain na noon ay karumal-dumal, subalit nilinis na ng Diyos sa mga tuwid ay maaari na pong kanin. Opo. Sana mapansin ng ating mga taga-subaybay, ang punto po dito, maliwanag na hindi po kasama ang dugo sa mga pagkaing nilinis na, sapagkat hindi nga po pagkain ang dugo. Opo. Di ba? Yung noon, itinuturing na karumal-dumal, kaya nga dumating ang pagkakataon na si Apostol Pedro, hindi niya rin gustong kainin yon, di ba? Opo. Sapagkat nasa isip niya nga na karumal-dumal yon. Pero ang sabi, nilinis na anya ng Diyos, di pwede na pong kainin. Hindi ho kasama dun yung dugo, nananatili po na yung dugo, hindi dapat kain kasi hindi naman talaga pagkain yun eh. Noon pa man, ipinagbawal na ng ating Panginoon Diyos sa panahon ng mga patriarka, sa panahon ng bayang Israel, ng mga propeta, hanggang sa panahong Kristiyano, ipinagbawal po iyang pagkain ng dugo.